Nagtinda kami ng bibingka nung simbang gabi sa probinsya. Akala namin ordinaryong gabi lang, mainit ang uling, maanhang ang ginintuang crust, at ang mga tao ay pupunta lang para magdasal at magdala ng pag-asa pagkatapos ng bagyo. Hindi namin inasahan na may hahabol sa amin mula sa dilim. Ako si Roy. Kilala ako rito bilang tagapagbigay init ng bibingka tuwing Disyembre, kasama ang pinsan kong si Bombo na mahilig magpatawa kahit sipon pa ang ilong. Yan ang amin lang pinagkakakitaan pagkatapos ng bagyo. Ang mga tao, kahit kaunti lang ang pera, ay dumadayo para sa mainit na bibingka at puto bombong. Sila rin yung nagbibigay ng munting tip para sa simbahan. Mahalagang tradisyon ng simbang gabi sa amin. Para sa madla, simbolo ito ng pagbangon. Mula sa bahang, sa kuryenteng putol, sa bubong na sinimasdan mo pa tuwing umuulan, ang misa ang nagbubuklod sa amin. Si Virgie ang kapitbahay kong nagtitinda rin ng salabat sa tabi namin. Si Mina, dalagang kilala sa mga halamang gamot, madalas dumaan para magpaampo at magdala ng maliit na palanggana ng malamig na tubig na may kaunting asin. Sinasabi niyang pampalakas. Si Father Bong naman ang atin. Maliit na lalaki pero malakas ang pananalita at matibay sa pananampalataya. At si Kuya Bandong, kuba, tahimik, halos hindi nagsasalita, palaging may takip na lumang balabal. Madalas siyang dumadaan sa amin tuwing hapon upang maglakad-lakad o tiningin lang sa kapitbahayan. Hindi siya mahilig makihalubilo. Sinasabi ng ilan na may ibang tingin sa kanya, pero kami, karaniwang mga tindero at tindera, walang mali siya. Hanggang sa umusbong ang mga bulong-bulungan. Noong una may mga maliliit na kakaiba, amoy na parang sunog ng laman o bulok na karne na humahalo sa usok ng uling. Ilaw ng kapilya minsang pumapatay at bumabalik ng biglaan. Bakas ng malalaking paa sa bubong na hindi tugma sa sapatos ng sinuman. Nag-iisip kami na mga hayop lang yun o baka ang lakas ng hangin ang nagdulot ng pagyanig ng bubong. Pero paulit-ulit ang mga sinasabi ng matatanda. May sumusunod sa mga pupunta ng misa, ang bulong nila. Bago pa man sumapit ang simbang gabi, may gising sa gabi. Nauna akong magbirok, siguro lang aso, sabi ko kay Bombo habang hinihitit ang bibingka sa gilid ng uling. Baka nagmamahalan lang ang asong malaki. Tumawa siya, pero makikita sa mata niya ang pag-aalala na pinipilit-pinipigil. Bago matapos ang unang gabi, may isang batang babae na muntik na mawalan ng malay sa tabi ng kapilya. Nawalan siya ng malakas na paghinga at ginagaya ang pag-aalulong ng aso. Na-animate kami ng takot, hindi dahil ang bata ay namalay, kundi dahil bumaba ang kanyang balat sa leeg, parang may naglilipat ng init. Hindi ko mawari kung panaginip o totoo. Nakita ko sa piling ng mga tao na nagiging malalim ang paghinga ng ilan at may nag-umpisang magdasal ng malakas. Kung nararamdaman ninyo na naglalambing ang kwento ko dito, tama kayo. Minsan, sa mga ganitong gabi, natatawa pa rin kami sa munting biro. Bombo, halimbawa, ay nagbenta ng extra bibingka at sinabing free hug sa sino mang bibili para magpapuri ng mood. Pero ang lahat ng biro ay unti-unting nalunod sa mga usok ng pangamba. Araw-araw, habang pinapaso namin ng uling, habang pinupunas ko ang tuwad ng kawali, naririnig ko ang mga matatandang bumubulong sa kurot ng hangin. Hindi lang kayo bibingka ang dapat bantayan. Kung narito kayo at gusto ninyo ng mga kwentong kagimbal-gimbal mula sa probinsya, isubscribe muna kayo. Seryoso lang, malalaman ninyo kung paano nagbago ang aming simbang gabi. Sabi ko lang, ilang araw lang matapos ang matinding bagyo, kakaiba ang kalagayan ng baryo. Ang kuryente ay pumutok ng ilang gabi, ang mga poste ay nakaambang parang kalansay ng puno. Ang mga tao nagtipon sa kapilya tuwing gabi para magdasal sa ilalim ng liwanag ng kandila at lampara, habang kami nagbubuhos ng uling sa pamamagitan ng dila ng ating takure. Ang hangin tuwing gabi ay malamig, may halong uling at isang bagay. Isang matapang na amoy na hindi mo matutukoy, parang may napaso, parang may nalunod, parang lumang malansang balat. Minsan saka mo lang matatanto na hindi pangkaraniwan ang amoy kapag humihinto ka at tinutunghayan mo ang kawalan. Ang unang gabi na may tinatawag nilang pagkakaiba, hindi naman agad halata. May tumigil habang nagbubuhos kami ng masa, ang isang lalaki. Tumingin siya ng matagal sa kabilang gilid ng kapilya at humarap sa buwan. Hindi siya naglalakad gaya ng dati. Ang mga mata niya parang may liwanag, maliit, pula na parang naglalagablab sa loob ng dilim.
Nung nilapitan namin siya, nawalan siya ng pananalita. Humina ang katawan. Hindi siya nakatawag ng tulong, pero may isa na kusang dinala siya papunta sa sakayan ng mga upuan. Naglagay si Father Bong ng malamig na tubig sa kanyang noo at muling nagdasal. Pagkatapos ng oras, bumalik siya sa normal. Pero ang babaeng nagdala ng tsaa ay nagbulong. Iba ang ayot nito, inaalala-alala kita. Gabi-gabi, saka tumaas ang mga kwento. Mga alagang aso na karaniwang kalmado ay biglang naglalakad na may sinasabing pulang mata. Mga lumang unggoy na guni-guni lang noon ay biglang naririnig ng ilan. Si Virgie minsan ay napahinto sa gitna ng paglalako at tumayo lang, pinapakinggan ng katahimikan. Parang may kumakanta, sabo niya. Hindi tinig na matamis, kundi parang tunog na malayo, gaya ng huni ng ibon sa kalagitnaan ng ulan. Parang nasalanta. Tinawanan siya ni Bong pero ang mata niya ay hindi nagbiro. May mga tunog mula sa bubong ng kapilya, maliliit na kalabog na hindi naman tugma sa anumang hayop. Habang nagsisimba, may ilang nagsasabing parang may kumakagat sa hangin. Isang gabi may nakita kaming bakas sa makapal na putik na nasa gilid ng kapilya. Malalaking galaw, parang paa ng aso pero hindi ganon kadetali. Malalaking pangit na bakas na siyang nagulat sa amin. Asong malaki, ani isang matanda. O hindi na aso, sagot ng isa pa. Mula sa araw na iyon, halos hindi na kumpleto ang katahimikan ng gabi. Hindi namin inakala na magiging daan ang maliit na amoy at mga bakas ng paa para kumalat ang takot. May nagsimula ng magkwento tungkol kay Kuya Bandong. Si Kuya Bandong nakakaibang tao sa dulo ng kalsada. Alam namin nakakaunti lang ang alam niya. Wala siyang pamilya na malapit. Nag-iisa siya at gumagala-gala. May mga taong hindi na tumitigil sa pag-uusisa at pagbibintang. May nagsabi na nakita nila siyang umaakyat sa bubong at kumikilos ng parang naglalakad na hindi normal. May huminahon at humingi ng paliwanag. May pumasok rin sa isipan ng ilan na kung sino man ang kakaiba ay dapat itaboy. Gaya ng ibang komunidad, nagkaroon ng isang grupo ng mga lalaki na gustong ipagtanggol ang baryo. Hindi nila sinadyang manakit sa umpisa. Sabi nila kung may banta, dapat may proteksyon. Pero hindi kami mga tagapamahala. Kami ay mga tindero. Kami ay nagtitinda ng pag-asa sa anyong bibingka. Tinatawanan ni Bongbo ang galaw ng ilan at sinasabing malilito lang sila sa takot. At sa isang banda, tama siya, mababaw ang pagkakabigat. Para bang kakainin ng mga kwento ang pag-iisip ng mga tao. May nag-umpisang pangyayari na hindi na namin mapapaliwanag. Si Dodoy, maliit, mabilis maglakad na helper ng karamihan, ay isa sa unang aktwal na nagdusa. Hindi siya minahal ng kamunduhan ng tao dahil maraming bagay. Pero nakakaawa siya. Ilang beses niyang sinubukang magpaareglo ng mga sirang bubong at lagi siyang mumingiti kahit pagod na. Isang gabi, tumakbo ako papunta sa aming pwesto dahil may sigaw na mula sa loob ng kapilya. Nagkalat ang tao at may naghihingalong malakas. Pagdating ko, nakita ko si Dodoy na nakahandusay sa sahig. Hindi siya malubhang duguan, huwag magkamali, pero parang siya'y nabangungot. Hindi na niya kayang kontrolin ang mga galaw ng katawan. Nagbubunyi ang ilan at may nag-iiyak. Napakalakas ng takot sa paligid. Hindi ko makalimutan ang tunog ng kanyang mga ngiti na biglang napalitan ng hikbi. Doon nagsimula ang paggulo ng medyo seryoso. Sa susunod na araw, may mga nagtipon sa harap ng bahay ni Kuya Bantong. Hindi ko mawari kung sino ang nag-umpisa ng unang sigaw. Baka isang babaeng nadama ang hindi normal sa pakikitungo ng kinalakihan. Siya ang nagsunod kay Dodoy, sigaw ng isa. Kita mo ang pag-aalipusta sa kanya, sagot ng iba. Hindi ko alam kung totoo. Hindi ako nakakita kay Bandong na gumagawa ng anumang kakaiba sa oras na iyon. Pero ang bilis ng galaw ng mga tao, sila ay nagboluntaryong kumilos, dala ng takot at galit. Hindi ko alam kung paano napunta doon ng mga nagtataka. Sa isang iglap may grupo ng umunta at nag-ikot sa bahay ni Kuya Bandong. May umakyat sa bubong ng kanyang kubo at nagtapo ng maliliit na bato. Hindi namin pinigilan agad dahil takot din kami. Naisip ko na baka masyado rin kaming natataranta. Pero pag-akyat nila doon, nagpalit ang hangin. Biglang sumigaw ang isa at nag-aklas ang karamihan. Nairinig ko ang mga paghingi ng hustisya na halos parang hiyaw na humihila sa dugo ng gabi. Patay! Patayin! Ang narinig ko na tila boses ng mga taong nawawalan ng isip. Hindi namin pinatay ang sinuman, pero may kumilos na mga kamay. May nagsuntok, may tumadyak,
may kumalabog na parang galit ang biglaang pag-aklas ng mga katawan. Hindi ko gustong maging parte ng gulo. Hinawakan ko ang braso ni Bombo at sinabing, "Huwag na tayong makisali." Siya'y sumagot sa akin ng mahina. Nalulungkot din ako, Roy. Pero sa totoo lang, may pakiramdam ako na hindi na makontrol ang nangyayari. Isang lumang kaibigan, ang matanda naming si Tio Nestor, ay nagmakaawa na tigilan na nila dahil sinabi niya, "Hindi naman natin alam ang katotohanan. Masama ang manghuhusga ang wala sa atin." Si Father Bong, nang marinig ang balita, agad na pumunta at tumingin. Tinawag niya ang mga tao sa harap ng kapilya at nagdasal ng malakas. Ang boses niya, kahit pilit na malumanay, ay may bigat at nagbawas ng ilan sa sigaw ng mga nagagalit. Sinubukan niyang hadlangan ang mga kumakaway ng pamalo. "Tayo ay bayan ng pananampalataya," sabi niya. "Hindi tayo dapat maghukom ng walang sapat na katibayan." Huminga ako ng malalim. Kahit sinabi niya iyon, hindi tinatabunan ng madla. May isa pang nagtanong sa kanya, "Pero padre, paano kung may banta talaga? Sino ang magtuturo sa amin?" Sumagot siya ng payapa, "Manalangin muna tayo. Huwag natin hayaang ang ating takot ang magdikta ng gawa. Hindi tama ang maghusga sa salita lamang." Ang sabi niya, sinimulan niya ang rosaryo sa gitna ng nag-aalimpungat na mga tao. May ilan na tumayo at sumali, may ilan na umiilag. Pinili naming hindi makialam sa pag-ikot ng mob. Sa halip, nagdala kami ng mga bibingka sa gilid at nagpakain sa ilang taong nagtataboy sa gabi, parang pag-ayos ng puso. Nakita ko si Kuya Bandong na pinipilit ilabas sa harap ng bahay niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kakaiba, hindi siya kumikilos ng malaya. Parang may higpit ang loob na pumipigil sa kanya. Nilihim niya ang mukha. May nagpaluhod at nagmamakaawa. "Kung may sala ka, lumabas ka at ipagtanggol ang sarili mo." Parang teatral ang eksena, hindi ko gusto ang sinapit ni Bandong. Nang maglaon, dahil sa tensyon, may nag-organisa ng pagdadala sa kanya sa dulo ng baryo, sa lugar kung saan may malaki at lumang punong mangga. Hindi ko na naliwanagan kung sino ang nag-utos, parang kusang loob itong nangyari. Ako mismo ay nabalot ng panibagong pakiramdam, takot sa sarili ko dahil hindi ako gumawa ng anuman para pigilan ang madla. Pigil-pigil ang hangin sa gabi na yun at ang mga bituin ay tumingin na parang mga mata na nagtatala ng kasaysayan. Nakita ko si Bandong na may dugo ang labi, ngunit hindi ko alam kung saan nanggaling ang dugo. Hindi ako umabot ng malapitan dahil nag-aatubili pa rin akong bumangon sa gulo. Akala ko'y magbubuklod lamang tayo dahil sa pananampalataya. Kinabukasan, nanatiling mabigat ang atmosfera ng baryo. Ang ilang bata ay hindi umalis sa loob ng bahay. Ang mga matatanda ay nagbantay sa pasukan ng kanilang mga tahanan. Kami ay nagpatuloy sa pagtitinda, ngunit hindi na kami gaya ng dati. Ang bawat tawa ay may halong mag-aalala. Tanong lang, paano kung nagkamali kami sa pagliliwaliw na hindi dapat ginawang biro? Pinag-usapan namin ni Bombo kung ang dapat ba naming gawin, tumigil o magpatuloy. Kailangan pa rin ng simbahan ng pera, sabi ko. Kailangan nila ng ilaw. Kailangan ng pambayad sa kuryente kapag bumalik na ito. Si Bombo ay tamaw ngunit biglang huminga ng malalim. Kung ang bibingka lang ang pag-asa nila, fine. Pero hindi lang bibingka ang kailangan nila. Kailangan nila ng liwanag din. Maya-maya, may kumalat na bagong kwento. May nakita raw na naglalakad sa ilalim ng kapilya. Mga anino na para bang hindi tugma sa hugis ng sinumang tao. May mga tupa na napalapit at matapos nagiging magulo ang mga tao sa labas. Sa isang puntong hindi namin alam kung sino ang pinaniniwalaan, ang mga nagpoprotesta o ang lumang mga kwento. May mga nagdadalawang isip, baka kayo mismo ang ginagambala. Ngunit hindi kami makapaniwala na sino man sa amin ay magdudulot ng ganitong gulo. Ang pagsunod-sunod ng gabi ay nagdala ng palihim na pagbabago. Isang gabi, nagkaroon ng malakas na kalabog sa bubong ng kapilya habang nagsisimba kami. Nawala ng ilaw ang lahat ng sabay-sabay. Ang kandila ay tila napuputol ang apoy. Parang may pumasok na malamig na hangin na nagpapadilim sa bodega ng ilaw. Biglang may sumigaw na tila nasa loob ng kapilya. May kumakain. Nang marinig ito, parang tumigil ang oras.
May ilan na napaluhod, may ilan na humakpang pabalik at may mga nagtakbo palabas. Hindi kami nagulat na may ilan na nasaktan sa gitna ng pag-aalimpuyo. Nagulanta sila at nagdikit-dikit. Hindi ko malilimutan ang tunog ng sapatos na dumudulas sa maraming putik, ang mahinad na pagtipok ng puso. Lahat ng iyon ay kasama sa hindi natin inaakalang gabi. Dito nagsimulang magtulak ang mga tao ng kanilang takot patungo sa mga pinaghihinaan. Minsan isang grupo ng kabataan ang nag-umpisang magtawag sa pintakasi. Dala niya si Bandong, siya ang salarin. Napakalakas ng mga tinig, hindi nila inalintana ang mga babala ni Father Bong. May isa pang grupo naman na humila kay Dodoy palabas, sinasabing siya rin na isumasama sa mga kakaibang pangyayari. Ang lahat ay nagkakalituhan. Hindi namin alam kung sino ang sasagot. Sa gabi ng pag-akyat sa bubong at pagbugso ng sigaw, nandoon kami. Ako, si Bombo at si Virgie, nagtitinda ng bibingka malapit sa gilid ng kapilya. Nasa loob na kami ng trabaho nang maramdaman kong may matulis na tingin na nakaunat sa aming direksyon. Maliwanag ang buwan, pero iba ang liwanag. Parang nalulo ng dilim ang palibot at naiwan lamang ang isang maliit na sinag na nagpapakita ng usok mula sa aming uling. Maya-maya, may mga nag-aalimpuyo sa tabi, mga kabayo ng takot na kumakalangsing. Nang hindi namin inaasahan, may nagbaril na malakas. Hindi naman bala, ang tunog ay parang kahoy na bumagsak sa bakal, pero ang tao ay napalayo. Ang rorok ng gabing iyon ay nang si Kuya Bandong ay hinila mula sa bahay ng isang kapitbahay at dinala sa harap ng kapilya. Hindi ko mawari kung sino ang nag-utos. Tila kusang nag-ambo sa isang komando na hindi nakasulat. Pinilit siyang bumaba sa lupa. Nang makita ko iyon, hindi ko alam kung lalaban ako o magtatakbo. Nakita ko ang pagkabigat sa mata ni Bombo at hindi may tagong takot. May ilan na pumupunas ng pawis at may mga luha. May ilang gumagawa ng bagay na hindi ko matanggap. Nag-aaway, nagbubunyi, nagbibigay ng hatol para sa isang tao na hindi nagkaroon ng pagkakataong magsalita. Lagi kong sinubukang humarap sa kanya. "Kuya," sigaw ko, "ano bang nangyayari? Bakit niyo siya ginaganyak?" Ngunit may mga taong hindi na nakikinig sa paliwanag. May nagbaka sakali na magtangis habang hinahawakan ang ibabaw ng paa ni Bandong at nagmumura. Ang kanilang galit ay nagmuhang inaasahan, katulad ng sayaw ng bagyo na humahawak sa kanilang mga katawan. Hindi ko mawari kung saan kukunin ang aking lakas. May mga matandang nanawagan na pigilin ang gala ng banda-bandas. May nagpunta kay Father Bong para humingi ng katiyakan. At si Father Bong, sa gitna ng ugong ng damdamin, ay nagdasal muli at muling nagpaalala ng pagpapakumbaba. Ang takot ay hindi dahilan para maglaho ang awa, wika niya. Kung may sala man, dumarating ang hustisya, hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng pag-imbestiga at panalangin. Hindi ko mawari kung may bumabaing tingin sa kanya dahil sa kanyang mga salita. Ang ilan ay humagulgol, ang iba ay naglakad palayo. Sa isang bahagi ako nagulat dahil ang paring iyon na dati ay tahimik at kalmado ay may panig na hindi tugma sa aking inaakala. May bakas ng kawalang katiyakan sa kanyang pagkilos. Pagkatapos ng eksenang iyon, hinilikan ni Kuya Bandong ang hangin at dinala siya ng mga tao papunta sa dulo ng barangay. Hindi siya inilipat sa pulisya, hindi rin siya hinatulan. Iniligtas siya ng ilan, isinugod siya ng iba sa isang maliit na kubo, kilala bilang bahay na malapit sa lumang ilog. Naramdaman ko ang isang kakaibang kupas sa hangin, parang bukas na mauubos ang aming lakas. At nang umuwi kami ng gabing iyon, habang pinapahiran ko ang aking mga kamay ng uling, naalala ko ang mga mata ni Bombo, sirang paningin, ngunit may pagnanais na magpaliwanag. Hindi siya nagsalita. Parang gusto niya sanang gumiling ng isang maikling salita, ngunit ang mga labi niya ay hindi nagbunga ng kahit isang pangungusap. Humiga ako nang hindi makatulog. Ang mga tunog ng gabi ay dumating ng panibago. Isang kakaibang alulong mula sa kanto, isang pagdurog ng sanga malapit sa punong mangga, at ang napakalimot na tunog ng mga paa na naglalakad sa ilalim ng sahig ng kapilya. Parang may nag-iingay na hindi maipaliwanag. Sa panahong iyon, hindi ko alam kung ang takot ay nagmumula sa labas o mula sa loob ng puso ko. Nakausap ko si Mina sa umaga. Dala niya ang isang maliit na supot na may bulaklak at batik na tela. "Mag-ingat kayo," sabi niya, at pinahid ang tela sa aking mga palad. Ang kanyang mga mata ay malaki, parang may hawak siyang lihim na hindi niya kayang ipahayag sa salita. Hindi ko alam kung ang susunod na gabi ay magiging huli ng aming katahimikan.
Ngulit nang sumapit ang dilim at ako ay muling nag-ayos ng uling, may isang bagay na rumagasa mula sa ilalim ng kapilya. Maliit na tunog, parang pagnunguya ng hangin sa loob ng isang tubo. At saka, sa dulo ng kalye, may isang mahihinang pag-iilaw na parang kumikislap ng pula. Hindi ko ito kayang ilarawan ng maayos. Ang mundo ay naging maliit at sinisikip. Huminga ako ng malalim at naitago lang ang panginginig. Inabot ko ang bibingka at iniabot sa isang nakalalapit na matanda at isang anak na nag-away pa kagabi. Huwag kayong matapang ng sobra. Sabi ko na bahagyaring nagbibiro para hindi masyadong tunay ang sitwasyon. Ngunit alam kong hindi ako nakapagsisinungaling sa sarili ko. At ganun, ang gabi ay dahan-dahang pumapalibot sa amin at habang naglalakad ako pa uwi, narinig ko ang isang boses mula sa dilim. Napakahina, parang napapahangos. Roy, ang pangalang iyon ay tila dumating mula sa ilalim ng lupa. Nagpigil ako. Muling umikot ang hangin at ako'y nanahimik. Hindi ko nakita kung sino ang bumikas, pero ang takot ay dumami. Sa umagang iyon, alam kong hindi na kami basta bibingka tindahan lang tuwing gabi. Ang mga bagay na nakalipas na dapat ay simpleng mga alaala lang ay naging mga pangungusap na naghihintay ng katotohanan. Walang sino mang nagtanong kung handa kami. Ngunit sa gabi ng pagkabigla at pagtalikod, alam kong may bahagi sa aming munting komunidad na handang magsakripisyo para sa iba, kahit unggatin nila ang katotohanan at magbigay ng pag-asa sa mga nagugutom. Hindi kami relihiyoso dahil sa palabas. Kami ay lumapit sa simbahan dahil doon namin hinahanap ang pag-asa. At sa pagnanasang ito, may mga bagay na hindi nasasabi. May mga palutang-lutang na lumuluha na naghahanap ng pagbigay at may mga matang nagbabantay na hindi dapat pinapansin. Nagising ako sa tunog ng isang kutsarang nagalit at kumangkanta ang hangin sa labas. May mga bakas ng paa sa labas ng aming bahay na hindi ko inaasahan. Malalaking bakas, malalalim. Ang paanan ay humahantong pasulong, diretsyo papunta sa kapilya. Nakatingin ako sa kisame at naramdaman ng takot na parang nag-aalab. Hindi ko alam kung anong gagawin. Tinawagan ko si Bombo sa dilim at siya'y sumagot na may mataas na pag-aalangan. May mga hindi magandang nangyayari. Sabi niya, parang may humihingi ng kaluluwa. Tumahimik kami pareho, nagtitingin sa bintana. May ilang oras pa bago sumapit ang bukang liwayway. Sa gitna ng dilim, naramdaman kong may humahaplo sa likod ko. Hindi tao, parang hangin na may bigat. Hindi ko inisip na malilimutan ko ang pakiramdam ng pagkakataong iyon. Ito ay gusto kong kalimutan. Ngunit alam kong hindi ko kayang ipagwalang bahala ang mga nangyari sa aming lugar. Ang mga imahe ng mga bakas, ng mga mata ni Bandong, ng pag-iyak ni Dodoy, ng pagdadasal ni Father Bong, lahat ay bumabalik sa akin tulad ng mga talinghaga na hindi ko namamalayan. Hindi ko sinasadya na doon magtatapos ang gabing iyon. Ngunit bago pa man tuluyang binakpan ng araw ang aming baryo, alam kong may mga desisyon na kailangang gawin at may mga tanong na kailangang sagutin. At ang unanswered question na bumabalot sa aming puso ay hanggang kailan magtatagal ang katahimikan kung ang gabi ay patuloy na may mga matang nagmamasid. Hindi nagtagal, dumating ang gabing hindi na pwedeng baliwalain. Naramdaman namin agad sa hangin, hindi na lang iyon karaniwang pagkabalisa. Parang may mabigat na aninong dumudugtong sa mga dingding ng bahay at umiikot sa paligid ng kapilya, humihimas sa mga upuang kahoy at sumisiksik sa pagitan ng kandila. Nakatayo kami sa amin pwesto, ako, si Bombo at si Virgie. Hawak ang kawali at tuwalya, naghahanda para sa huling gabi ng simbang gabi na dapat sana'y puno ng awit at pag-asa. Ngayon, puno ito ng pag-igting. Pagkagabi, pumuno ang kapilya. Maraming dumayo, hindi lang mga nakakabanal na nag-iisip ng Pasko, kundi mga nagtatatagisan ng takot, mga nagbalot ng galit, mga nagtatakip ng mata at naglalakad na parang ayaw makita ang mundo. May daladala rin na mga sugat at may mga pilit nagpapahilot sa kanilang mga sariling kamay. Hindi na kami nakangiti, hindi na rin mga biro ang lumalabas mula sa bibingka, tumigas ang mga labi namin. Bago magsimula ang misa, napansin namin nakakaiba ang tunog mula sa ilalim ng altar, parang hungkag na pag-ungol, napakababa at maikli. Isang bagay na hindi namin marahil maririnig sa dati. May ilang tumingin sa kisame, may isa ring amoy, hindi lang uling, may halong malamig na kalawang, parang hangin pagkatapos ng nasunog na taniman. Lumilitaw ang mga bagay na dating maliliit na tanda lang, mga bakas sa putik, mga sulyap ng ilaw, ngayon nagiging malalaking panggambala.
Nang tinawag ni Father Bong ang lahat para sa pagsisimula, pinilit niyang ilabas ang kanyang tinig na may kalakasan. Lumakad siya papunta sa harapan ng altar na hawak ang rosaryo. Kitang-kita sa mga kamay niya ang pagod, ngulit may tapang na hindi basta-basta natitinag. Tinanggap niya ang tubig na bindito at pinahid sa noo ng ilang nang-aalalang tao. Hindi siya nagmukhang takot. Napakalakas ng kanyang pananalangin, parang may hawak na liwanag na kuminang kahit ang kandila ay panandali ang nangingitim. May mga nag-iyak at may mga nagsimulang kumapit sa bawat isa. Ngulit habang nagsisimba, nagsimulang mag-iba ang ilan sa loob. Una si Dodoy. Hindi niya na kayang pigilan ang sarili nang biglang kumawala ang mga kamay niya. Umangat ang likod at napalunok siya ng kakaibang tunog na hindi namin maikakaila. May halong ungol at alulong. Napaluhod siya at tila may ginagawang bagay sa hangin. May mga bahagyang punit ang kanyang damit, hindi dahil sa sinuman, kundi parang siya'y pinaghahatak mula sa loob. 2 o 3 kalalakihan nang lumapit upang hilahin siya palabas. Nagtataka at takot. May nagliyag ng langis sa pintuan at doon nagsimula ang gulo. Hindi namin alam kung ano ang nag-udyok kay Virgin na sumugot palapit. Tumakbo siya, ipinilit hulihin si Dodoy. Sinubukan kaagad na kumapit at pigilan ng anumang pagkasira. "Huwag na tayong umalis," sigaw niya, puro pag-aalala. Ngunit parang hindi normal ang kilos ni Dodoy. Ang mga mata niya ay maliliit at parang naglalagablab. May isa pang tumanggal ng plato sa altar at itinaboy si Dodoy palabas. Doon nagsimula ang sabay-sabay na pagtakbo palabas ng maraming tao. May naglaglag ng kandila. Ang ilan ay napikit at nagdasal. Ang tunog ay naging magulong sigaw. Habang tumatakbo kami palabas, may tumingin kami pabalik at nakita namin ang iilang nagnanakmal. Hindi ko gustong maging maligoy sa paglalarawan, pero parang may mga kilos silang ginagaya ng hayop. Mabilis na pagnangat ng labi, pagningirit ng kailangan nilang hawakan. Hindi ko sasabihin na may kumain ng laman dahil hindi ko nakita iyon. Nakita ko ang pagkagulo, ang pagduduruga ng takot, ang pag-iyak ng mga kamag-anak, ang pag-iyak ng ina ni Dodoy at ang pagningiyaw ng ilang tao. Ang hangin ay umaminaw at ang mundo ay parang huminto sa pag-ikot. Doon, sa labas, naghahanda kami. May mga lumabas na nagdadala ng krus at doon ko nakita si Mina. Hindi siya nagdadalawang isip. Lumapit siya, hawak ang maliit na supot na dati kong nakita sa bahay niya. Pumunta siya sa tabi ni Father Bong at hinawakan ang kamay ng pari. "Padre," sabi niya ng mahina, "huwag kayong magpapabaya. Dali, kailangan natin ng tubig at ng bato." Pinakita niya ang maliit na bato na may kakaibang mansya, hindi bugbog, hindi rin mukhang ginto. Para siyang ordinaryong bato na may banayad na taglay na malamlam na kinang kapag hinalo sa liwanag ng kandila. Sa baryo, ang mga ganong bato ay itinuturing na may kakayahang magpakalma ng katawan at maghibla ng enerhiya. Hindi kami relihiyoso sa paniniwala ni Mina, pero kilala namin siya bilang taong tumutulong kapag may masakit. Pinahiran ni Mina ang noo ni Father Bong ng malamig na tubig at sa kanya inilapit ang bato sa mga labi ng ilang sugatan. May kunting mahina siyang awit, parang luma, at may ilang nagulat sa lakas ng kanyang tinig na tila nagmumula sa mga lumang kwento sa aming lugar. Ang mga taong naningisay ay dahan-dahang humilom ng ilang saglit. Hindi ito isang garantiya. Hindi kami umaasa sa himala na panibagong pangako. Ngulit dahan-dahan, may mga huminto sa pag-iyak ng malakas. Si Father Bong, kahit pilit ng tinatapakan ng pagod, kumuha ng malamig na tubig mula sa sisidlan at ibinuhos sa ibabaw ng sahig ng loob ng kapilya, sabay dasal ng may tinig na may tinataglay na inilaan para protektahan ng sinumanang wala sa mali siya. Mabilis, kanyang sinimulan ang pagbikas ng mga banal na salita, hindi mga formula, kundi dasal na alam ng karamihan. Nilapitan niya ang altar, humarap sa lagusan at sinabi, "Ang simbahang ito ay hindi lugar ng takot. Huwag mong ipahamak ang ating mga anak." Hindi ko maipaliwanag ang bigat ng mga salitang iyon. Para bang may lumamlam at sumikdo sa paligid. Ang mga naghahandang lumukob, humawak ng mga pailaw na nagliliparan. Ang ilan sa mga matatandang lalaki ang nagdala ng pamalo, ngunit hindi nila pinakawalan ang kanilang pag-iisip sa paghuhusga. May nag-utos na humanap kami ng anumang bukas sa ilalim ng altar. Sino ba ang magkakaimbento? Walang sino man sa amin ang sanay maghukay ng lupa sa loob ng simbahan, pero may isang malaking batong tile na may bitak-bitak at parang may nakatagong pintuan sa ilalim. Napakaraming taon na ang lumipas bago nila naalala na may maliit na lagusan pala sa ilalim ng altar.
isang lumang daan na gawa para sa mga lumang lingkod ng simbahan pero matagal nang nakalimutan. Nang hinawakan ni Father ang gilid ng bato, umusbong ang isang amoy ng lumang kahoy at lupa at saka nagkaroon ng maliliit na pag-uga, parang may nag-aalimpuyo mula sa baol ng panahon. Hindi namin sinadyang hubarin ang lahat ng hiwaga. Sa paunti-unti, inalis ni Father Bong ang batong tile. Dahan-dahan, may malamlam na ilaw mula sa loob, hindi kandila. Isang liwanag na parang nagmumula sa mga lumang ugat ng lupa. May malamig na hangin na lumabas. Ang ilan sa amin ay humika at sumigaw. Nakita ko sa mata ni Bombo ang pinaghalong takot at determinasyon, parang taos-pusong pagnanais na tapusin ito. Pumasok ang ilan sa lagusan, may daladalang karayom at pader, at saka maya-maya, narinig namin ang isang ungol na malalim. Nag-alis kami ng lupa at nakita ang isang maliit na silid, hindi malaki, na puno ng mga lumang bagay, mga piraso ng tela, butas ng sapatos at mga sirang estatwa na parang nag-iipon ng hiyaw ng panahon. Saka namin nakita ang mga bakas, hindi mga mamalyang bakas lang, kundi mga marka sa dingding, tumatalim na sungay na kagaya ng kagaspangan ng hayop. May isang bagay na nakaluhod sa ilalim, parang nababalot ang sarili sa mga tirang-sirang damit. Si Kuya Bandong. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Siya ay nakayuko, natahimik, parang bumabalik sa sarili. Dugo ang bahagyang namumuo sa labi niya. Ang ilan ay sumigaw at nag-aklas. Iniligtas natin siya, ang sigaw ng isa. Hinahagkan natin siya, ang ibang nagmumura. Ngunit hindi namin nahawi ang lahat ng panlilinlang ng takot. Sa harap namin, si Bandong ay hindi ganap na siya. May kakaibang lungkot sa kanyang katawan at may iba pang mga marka na hindi normal. May mga pilak na katulad ng abo sa kanyang buhok at isang mukhang parang nilamon ng gabi ang kanyang kamay. Tinanong ko si Bandong, ngunit hindi siya agad nagsalita. Nang kumikibo siya, ang kanyang tinig ay parang lumang duyan, payak, malabo at malaalulong sa dulo. Saan? Tanong niya, ngunit hindi niya natapos. Narinig ang isang malabong tahol mula sa ilalim ng kanyang dibdib, isang tunog na parang nagmumutla ang hangin. Sa bibig niya, may galos. Hindi ko sinabing may kumain ng laman, pero may mga maliliit na sugat at naglagas ang dugo. Hindi ko alam kung saan nanggaling iyon. Naroon si Mina at agad siyang lumapit. Hindi siya tumigil. Inilapit niya ang kanyang bato sa noo ni Bandong at saka nag-ulan ang isang awit, malabo at lumang hawig. Napapawi ang ilan sa mga pag-aalimpuyong mga galaw. Dahan-dahan, napangiti si Bandong. Hindi ganap, ngulit may liwanag na nagbabalik. Salamat, ang ani niya, parang may lumulutang na kaluluwa. Sa primerang sandali, nagpahinga kami at umagal ang hangin. Nagkatinginan kami, nagulat, nag-aalala, nag-aalab ang takot at pag-asa sa iisang sandali. Pero hindi pa tapos ang gabi. Maya-maya, mula sa malalim ng lagusan, may ibang bagay na gumalaw. Isang anino na hindi tumitigil, isang anumang hindi namin matukoy. May nagdilim sa paligid ng sahig at saka sa pinakailalim ng lagusan, may nakita kaming mga mata. Maliit, mapula, naglalagablab sa maliit na kisami ng silit. Sa sandaling iyon, parang kaming nilamon ng katahimikan. Hindi na kami nagtanong kung dapat ba kaming umalis. Ang takot ay pumuno sa aming dibdib. Habang unti-unti naming sinubukang ilayo si Bandong mula sa lagusan, may lumabas na walang muka, ngunit may buhos-buhos na usok na may kumikislap na pulang sinag, parang apoy na hindi nasusunog na uling. Humihinga kami ng malalim, hindi ko maipaliwanag kung anong nangyari sa loob ng ilang segundo. May sumigaw, may umalis at may ilang napahulog. Isang bagay ang malinaw, hindi ito normal na sakit ng tao. Ang simbaho iyon, na dati ay tahanan ng panalangin, ngayon ay nagiging entablado ng kaguluhan. Nakita ko si Father Bong na tumayo sa harap ng lagusan, basang-basa ang kutsyon ng kanyang damit sa pawis at luha sa mata. Ninakawan siya ng pagod, ngulit hindi siya umatras. Hinawakan niya ang krus at ipinako sa harapan ng lagusan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu, lumabas ka o magpahupa. Sigaw niya ng malakas. Hindi ito makapangyarihang utos na parang isang figura ng pelikula. Ito ay panalangin, isang tawag na nagmula sa isang puso na handang isugal ang sarili. Ang kanyang tinig ay nagkaroon ng hawak na lakas at pag-asa. Humakbang siya papasok ng lagusan, hawak ang kandila, sinundan siya ng ilan. Mina, isang pares ng matatandang kalalakihan at isang dalawa pang kusang loob na hindi kami inaasahan. Ang ano ang sumunod, hindi ko malilimutan.
Sa loob ng maliit na silid, sa gitna ng lumang panlinang at mga sirang imahe, may sumulpot na isang malaki at hulma ng anino na may mabalahibong anyo, hindi lang tao, ngunit may taglay din ng hayop. Nang ito'y tumayo, parang may mahinang alab na pumailang nang sa paligid nito, maliit na apoy, hindi sumusunog, ngulit gumigising ng malalim na takot. Ang mga mata ng bagay ay naglalagablab na pula, parang mga baga na tinatanggay ng hangin. At sa gitna nito, mahina pa ring nakatayo si Kuya Bandong, parang hindi kanap na nasa kanyang katawan. May pag-iyak ng isang lalaki sa likod ng linya. Hindi ko maintindihan kung umiiyak siya dahil sa takot o dahil sa pagkakilala. "Kuya!" sigaw ng isang babae. Ngunit ang bagay na nasa harapan namin ay naglakad na parang umiikot sa isang sinaunang tugtugin ng kagubatan. Hindi namin inakala na makikita namin ito ng harapan. May ilang tumakbo palayo, may nagsara lang mga mata, at may sumigaw ng mga banal na salita. Hindi ako bibitiw ng mga detalye na masyadong maliinaw. Ang dapat tandaan, ang bagay ay hindi nagsasalita ng mga salita na mababasa. Ito ay kumikilos. Kumikilos ng mabilis at sa loob ng saglit, may ilan na sumadsad at nag-iyak. May sumampal ng tubig na bendito at ito'y umagos sa balat ng anino na parang kumikislap na alikabok. Ang usok ay nag-iba ng kulay, may pahiwatig ng pagkagalit, parang hindi nasisiyahan sa liwanag. Doon, si Father Bong ay humarap ng malapit. Kinuha niya ang kandila, binasbasan ng daan, at nagpasimula ng isang malalim na dasal na hindi ko alam ang mga salita noon. Hindi ito palabas, ito ay sakripisyo. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Mina na naglalapit ng bato sa kanyang dibdib. Narinig ko siyang magbubulong ng mga lumang salita, hindi eksaktong dasal ng pari, kundi mga panawagan, halos tila pag-uugnay ng lumang karunungan at pananampalataya. Nilagay niya ang bato sa palad ni Father. Nang makahawak ang pari, isang kakaibang pag-init ang kumalat sa kanyang mga kamay, hindi mainit na apoy, kundi pakiramdam ng katatagan. Inilapat niya ang palad sa pinto ng lagusan at sa kanyang pag-iyak, tila may lumabas na isang malakas na hinaing mula sa ilalim ng lupa. Ang lupa ay nangingig at may amoy ng hangin na bagong gising. Pagkatapos, nagpa siya si Father. May mga sandali na malinaw ang kanyang tinig sa akin at hindi ko makakalimutan ang sinabi niya. Kung kinakailangan, ako ang mananatili. Hindi ko na daw hahayaang ang bayan ay masaktan pa. Hindi siya nagtanong, hindi siya umasa ng kapalit. Ito ang punto kung saan nawala ang anumang pagtataka sa akin. Ang dalisay na pagtatalaga ng kanyang puso ay ang naghihiwalay ng banal mula sa normal na takot. Ngumiti siya, hindi sa saya, kundi sa malalim na kapayapaan. Tumulak sila papalait, hinikayat si Mina at ang dalawa pang kalalakihan na umalis. Pilit niya silang hinawakan ng mga kamay at hinatid palabas. Ang mga tao ay tumalon at nag-alis at si Father ay naglakad papasok ng lagusan. Hindi kami nakasunod. Sa labas, ang ilang mga tao ay nagdasal ng buong sigaw habang ang ibang bahagi ng baryo ay nagtipon at nanalangin. Masakit, mabigat. Hindi ako makapaniwala sa ginawa niya. Ngayon, may isang malaking bato ang nakaputong sa lagusan, may mga krus na nakasabit at mga selyo ng kandila. Hindi namin sinubukang hilahin siya palabas. Ang hangin ay tahimik at ang mga tao ay umiiyak ng marahan. Si Mina ay nakaupo sa hagdanan, hinuhubog ang palad niya at umiiyak rin. Hawak niya pa rin ang maliit na bato. Siya ang nagligtas ng ilan, ngunit hindi niya iningatan ng pari. Ang pari, ayon sa amin, ay pumunta at nag-alay ng kanyang sarili. Isinara ang pintuan upang pigilan ang anumang pumasok at umalis. Hindi naging maligaya ang mga sumunod na araw. May mga naghilom at may mga hindi nagbalik. May mga sugatan na dahan-dahan gumaling dahil sa alaga ni Mina at ng ilang mabubuting tao. Ngulit ang pinakamalalim na sugat ay ang pagkawala ni Father Bong. Hindi siya simpleng nawala. Siya ang nanatili sa pintuan na iyon, na parang pilit na humahawak ng isang bagay na hindi namin mauunawaan. May ilan na nagsasabi na siya ay naiwan doon bilang isang bantay, nagbabayad sa kasalanan ng iba. May iba na umiyak at nagpabuni sa kanyang pangalan. Para sa akin, siya ang huwarang nagpakita ng ibig na hindi kayang bawian ng panahon. Ang pag-ibig na handang magsakripisyo para sa kapwa. May lumipas na buwan bago nag-ibayo ang katahimikan. Unti-unti, bumalik ang mga ilaw sa poste. Binalik ng bayan ang mga sirang bubong. Nag-ayos kami ng aming pwesto sa tapat ng kapilya at muling nagpainit ng bibingka sa simula ng susunod na simbang gabi. Hindi na mahahalata ang mga bakas ng takot sa amin. Hindi dahil nakalimot kami,
kundi dahil natuto kaming mabuhay muli sa kaunting pagkukulang at sa mas malalim na pag-asa. Ngunit may mga tanong na patuloy na bumabalot. Sino ba talaga si Kuya Bandong? Tinangay ba siya ng anino o tinaboy siya ng ating mga kamay? May mga pangungusap na hindi nasagot. May mga tao na hindi na nakabalik sa dati nilang kalagalan. At may mga anak na natuto sa takot at nagdala ng galit na di natutunaw. Nagkaroon ng maliit na debate sa baryo. Dapat ba kaming bumalik at imbes na humusga, magdamayan? Ang sagot namin ni Bombo at ni Virgie ay pareho. Dapat lalong magsama. Mulit hindi iyon sinaliwan ng lahat. Nagpunta si Mina sa amin ilang gabi matapos ang pangyayari. Lumapit siya at dahan-dahang ibinigay ang isang maaliwalas na tela. Ang bato, sabi niya, ay hindi magic. Ito ay paalala lang ng ating pagkakaisa. Ang totoong kapangyarihan ay nasa panalangin at sa pagtulong sa isa't isa. Umiya siya ng bahagya at saka umalis. Hindi ko malilimutan ang tibok ng puso niyang iyon. Parang may naguudyok ng kapatawaran sa likod ng kanyang mga salitang payak. Habang tumatakbo ang buhay, may mga pagkakataon na may mga dumating na mga kakaibang katauhan. Mga alagang aso na pumapaligid sa kapilya ng tahimik. Mga ilaw na naglalaro sa gilid ng kalsada tuwing gabi. May sandaling narinig namin muli ang maliliit na katutubo na kumukuskus sa ilalim ng sahig. Ngunit hindi na kami nagtatangkang buksan ng lagusan. Ipinadala namin ng ilang dalubhasa, hindi mga eksperto sa sobranatural, kundi mga opisyal na may karanasan sa pag-aaral ng kalikasan at kasaysayan. Sila ay nagulat na may mga lumang marka sa ilalim ng simbol ng simbahan, indikasyon ng matagal ng pag-aakibat ng mga lumang kwento sa lupaing iyon. Sila ay nagmungkahi ng pagpapatibay na may paggalang, pagdarasal, pagdadala ng ilaw, pagsasaayos ng lupa. Ginawa ng baryo ang buong kusang loob. Nakabalik kami sa aming pwesto ng bibingka, ngunit hindi na kami nagbibirong tulad ng dati. Ang mga ngiti namin ay hinahalo ng mga alaala ng gabi na iyon. May mga araw na naglalakad lang ako sa paligid ng kapilya at pinagmamasdan ng altar, na nawawala sa akin ang mukha ni Father Bong, ngulit hindi ang halimbawa na iniwan niya. May bata na minsang nagtanong sa akin, "Kuya Roy, totoo ba ang aswang?" Tininam ko siya at sinabi ko ang dapat kong sabihin bilang isang tao na nakasaksi. May mga bagay na hindi natin alam, anak. Ang importante, magtulungan tayo at magdasal. Kung may takot, huwag tayong magparaya sa katarantuduhan. Humawak siya sa kamay ko at nungiti. Hindi ko sinabing natapos ang takot. May mga panahon na nagigimbal kaming muli. Isang alulong sa gabi, isang bakas sa putik pagkatapos ng ulan, mga tanong sa mga matatanda. Ngunit may isa pa ring malinaw, na may mga tao na nagsakripisyo nang hindi naghahanap ng pamagat o parangal. Si Father Bong ay naging halimbawa ng pagkakawanggawa at kabayanihan, hindi dahil siya ay gumawa ng isang miracle na nakapuntos, kundi dahil pinili niyang ilagay ang buhay ng iba bago ang sarili. Si Mina ay naging daan ng pag-awa, hindi niya ginawa ng isang palabas ang kanyang ginagawa. Si Bombo ay nanatiling benta-benta kahit na may pagkabigla sa kanyang bibig. At ako, nagpatuloy na magtinda. May mga gabi na nag-iisa ako sa tabing ng uling, nagmumuni sa mga natutunan namin. May mga sandaling naaalala ko ang mata ni Kuya Bandong bago siya dinala pala sa lagusan. May liwanag na parang hindi natuod na humina. Isang kalungkutan na hindi naming binigyan ng salita. Ang mga kwento tungkol sa mga kakaibang nilalang ay madaling kumalat sa isang komunidad na may sugat. Napakasakit isipin na may mga inosenteng nadamay dahil sa takot. Kaya ngayon, sa pagbalik ko sa aking pwesto tuwing Disyembre, hindi lang ako nagtitinda ng bibingka, nagbabantay din ako sa puso ng mga tao. Ang simbahan ay ipininta muli. Ilang kandila ang inalay at inilagay sa altar na may malilinis na dasal. May maliit na plaque sa gilid ng kapilya na walang pangalan, ngunit para sa amin, sapat na iyon. Minsan, may nagsasabi na naririnig nila ang pagbubulong ni Father Bong sa hangin kapag dumarating ang gabi. Hindi ko alam kung totoo, pero kapag nag-iisa ako sa tapat ng aming kawali ng bibingka at nakatitig sa mapuputing usok, malimit akong napapangiti at nagdadasal sa kanya at sa lahat ng nasa panganib. Kung may aral man sa kwento namin, hindi ito ang pagbibigay ng takot sa iba. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng kaluluwa ng sinuman. Ito ay tungkol sa pagkakaisa, sa pakikipagkapwa at sa pagiging maingat bago maghusga.
Sa bawat simbang gabi mula noon, lagi akong nagdadala hindi lang bibingka at puto-bumbong. Nagdadala ako rin ng maliliit na palambit na kandila. Kapag tumigil ang mga tao sa pagdaan, binibigay namin ang kandila at sinasabing, sa ngalan ng pag-asa, magsama tayo. Hindi kami perpekto. Nagkamali rin kami noon. Pero natutunan namin na ang tunay na laban ay hindi palaging laban kung sino ang mas malakas sa tindig at sigaw, kundi laban kung sino ang magtataglay ng awa. Bago ko tapusin, hayaan ninyong magkwento ako ng saglit tungkol kay Mina. Hindi siya naging bayani dahil sa drama. Siya ay naging bayani dahil sa kahinahunan. Matapos ang mga pangyayari, inilaan niya ang kanyang oras sa pag-alaga sa mga naiwang sugatan at sa pagtulong sa mga nagdudurusa sa takot. Ginamit niya ang kanyang maliit na supot at bato, mga halamang gamot, at higit sa lahat ang kanyang pagbubuhos ng panahon. Hindi ito isang sagot sa milagro, ito ay simpleng serbisyo. At kung minsan, ang simpleng serbisyo ay nagiging himala sa mata ng isang anak na gutom o isang magulang na nawalan. Ngayon, nakatayo ako sa aming lumang mesa ng bibingka, tinitingnan ang mainit na tinapay na unti-unting lumalamig sa hangin ng Kapaskuhan. Ang ilaw ng kapilya sa likod namin ay malumanay na kumikislap. Hindi ako nangangaral, nagkwento lang ako, bilang isang taong nakakita at nakaramdam. Kung natuto ako ng isang bagay mula sa gabi ng simbang gabi na iyon ang kahalagahan ng panalangin at pagkakaisa. Naniniwala ako na may mga bagay sa mundo na hindi natin kayang ipaliwanag at hindi lahat sila dapat takutin. Ang mga lumang kwento, mga aswang at malalakas na kwento ng baryo ay bahagi ng ating kultura. Ginagamit natin ang mga iyon bilang mga paalala. Mag-ingat, mahalin ang kapwa, huwag magpadalos-dalos. Ngunit higit sa lahat, ang tunay na lakas ay nasa pag-ibig at sakripisyo. Si Father Bong ay nagpakita ng ganon. Kaya ngayon, kung may dala kayong mga takot mula sa inyong sariling karanasan, huwag ninyong dalhin ito ng mag-isa. Mag-usap kayo, humingi ng tulong, magdasal. Ang simbang gabi para sa amin noon ay naging dahilan upang tayo ay magkaisa at mangarap muli. Ang aming bibingka ay sumasagisag ng maliit na init at pag-asa sa gitna ng dilim. Panghuli, nais kong manalangin ng maikli. Panginoon, sa gitna ng takot at ligalig, bigyan mo kami ng puso ng pagkakaisa. Pagalingin ang mga sugat, palakasin ang mga nanghihina, at gabayan ang mga naliligaw pabalik sa liwanag. Hindi namin hinihingi ang atypical na himala bilang siguradong garantiya. Hindi kami nagtatanong ng ganon. Ngunit hinihiling namin ang iyong awa, ang iyong kapayapaan, at ang iyong lakas upang maglingkod sa kapwa. Amen. Kung naramdaman ninyo ang bigat ng kwentong ito, kung may mga kwento kayong nais ibahagi tungkol sa inyong simbang gabi o karanasan sa baryo, iwanan ang inyong kwento sa comments. Sama-sama tayong manalangin para sa mga nasalanta at para sa mga nawawala. At kung gusto ninyo ng iba pang kwento mula sa probinsya, mga totoong sinasabi mula sa puso, samahan nyo kami, mag-subscribe at magbahagi. Huwag nating hayaang lumaki ang takot, palitan natin ito ng pag-asa. Naglalakad ako pa uwi ngayon, dala ang maliit na kahon ng bibingka. Nakatingin ako sa lampara ng kapilya, mahina ang ilaw, ngunit matatag. Sa bawat hakbang, naalala ko ang mga mata ni Father Bong, ang kamay ni Mina, at ang mga matang nagbabantay ng baryo. Hindi natin kailangan ng maraming sagot para magpatuloy. Kailangan lang natin ng isa, magmalasakit. At sa gabing iyon ang nagligtas sa amin.